Kumamay ka ng 2 hanggang 3, sabihin mo, magandang umaga sa'yo. Sabihin mo, maganda ka pa sa umaga, pogi ka pa sa umaga. Amen. Maaari na po tayong makupo. We can all be seated in the presence of God. So I've heard that you have 2 services and I've experienced it for the first time here. So I believe that the church is growing, the church is expanding. So palakpakan po natin ng Diyos sa ginagawa ng Panginoon sa inyong church. At binabati ko po ang inyong mga pastor. They're very dear to my heart, Pastor Marlon and Pastor Amen. Sapagkat sila po yung naging blessing sa aming mag-asawa for many years. And we've traveled in many countries. We've had history together. And being here in Japan is like being in your second home. So marami pong salamat sa pagtanggap nyo. Kagaya po nung sabi ni Pastor Jasmine, hindi na po ako bisita, ako po'y kapamilya nyo na. At then I pray that today that God will speak to each and every one of us. So right now, sa mga hindi po nakakakilala, ako po si Pastor Melanie and Pastor Chad is my husband. And sabi ng daddy ko, wag daw ako mag-asawa ng hindi Christian. Kaya nung dinala ko si Chad sa bahay, sabi ko, Daddy, ito na yung mapapangasawa ko. Hindi lang Christian, kamukha pa ni Jesus Christ. So, syempre, yung daddy ko, nakita, nakulat. Sabi niya, oo nga, sige. Kaya ako po'y everyday with Jesus. Kaso nga lang, minsan pag magkatabi kami, napapatingin ako sa kanya, napaparepent ako, Lord, forgive. Ayan. So, anyway, ako po'y pinagpala ng Diyos. Kami po'y pinagpala ng Diyos sa mga anak na talaga namang nagmamahal sa Panginoon. So, we are, for those who do not know, we are blended family. We had 4 children. And I have 2 other adopted kids that are staying with me right now. Ayan po yung aking bunsong anak, si Benjamin. Sa mga hindi po nakakaalam, Benjamin just got engaged. He will kill me if this picture I show because sige, picturean niyo po. He was like closing his eyes. But everywhere I go, I bring my children with me. I'm very proud of them. Siya po yung magpapakasal na at siya po yung pupunta na ng ibang bansa. Ayan po. So he's my youngest. He's 24 years old. And he loves the Lord. And that is Sydney. He's my daughter po. At talagang lahat po sila ay mahal ang Panginoon. So we're very blessed. And sa mga hindi po nakakalam, we just came back from Italy last month. At ayan po yung panganay kong lalaki. Panganay naming lalaki, si Chase. At si Chase din po ay mag-stay na rin po sila sa Italy. Ayan po si Kate, yung kanyang mapapangasawa. We are there to meet the parents of Kate. At bigla akong na-miss, biglang napaganda. Na-miss ko po yung aming anak. But he's there and gagamitin sila ng Panginoon doon. And you know, pag nakita mo mga anak mo malalaki na sila, na-realize mo, Lord, wow, talagang maiiwan na pala ako sa asawa ko. Kaming dalawa na talaga magsasabunutan sa bahay. Pero pag may mga asawa kayo, naku, cherish the moment together kasi pag yung mga anak nyo nag-aalisa na dalawa pa rin kayong maiiwan sa bahay. Tandaan nyo yan. So, enjoy the time you are with together. So, ayan po ang aming bago ngayon. So, Chase and our son is now staying in Italy. So, alam nyo po, marami na pong dumaan na taon at malapit na naman matapos ang December. At malapit na naman dumating ang 2025. Sinong ready na sa 2025? And yung iba ready na kasi nag-service na kami kanina. But I want to share to you about 5 things that you need to consider before the year ends. Pag nakita nyo yan, anong nasa isip nyo? Sa Pilipinas po kasi, pag nakikita na ho yan, alam nyo na. Minsan lumalabas siya ng August, pinapaalis natin. Teka, wala pa. Pero pag nakita ho natin siya, alam na ho natin yan. Na yan, Pasko na. Minsan ho, sobrang aga dumadating. Pero ngayon po, wala ng time. In Japan, pag may nakita kayong Christmas tree, sabi nga na Junigatsu, if I'm not mistaken, ay matatapos na. So, meron lang po akong i-share sa inyo ng mga ilang bagay na to consider. Bye-bye, Jose Marichan. Bye. Salamat sa mga kanta mo. Okay. So may mga bagay tayong dapat i-consider bago matapos ang taon na ito. And gaya po nung sinabi ko, nung nandun po kami sa Italy and we have to leave our son, si Chase, kami po mag-asawa ay lumabas ng bahay at naglalakad po kami sa park.
Talagang ganun, parang movie. Talagang sa park. And then, naglalakad lang po kami sa labas. Parang park lang. So, galakad po kami doon. And then, nakita ko si Kuya Chad, tapos medyo teary-eyed siya. Sabi niya, baby, sabi niya, iwanan ko yung anak ko dito, yung panganay natin, yung anak ko dito. Sabi niya, nakaganon niya sa puso. Tapos medyo teary-eyed, sabi niya, hindi to Santa Rosa, Laguna. Sabi niya, hindi to 30 kilometers away. Sabi niya, na ida-drive mo lang, gusto mo makita yung anak mo. Tapos nakatingin ako sa kanya, bakit? Mamimiss ko siya eh. Sabi ko ganun. Sabi niya, have I really spent enough time with my son? Sabi ko, tinitingnan siya, oo naman. Sabi ko, oo naman, wala naman tayong regrets. Saka time na rin para mag-solo siya. Sabi niya, kasi pag sa Pilipinas, kahit saan lang yung, kahit malayo, Bulacan, or madali mo lang puntahan. Ito kasi, eroplano, tsaka almost 18 hours ang layo. Kaya sabi niya, kaya ko kaya to? Sabi niya. Kasi yung anak po namin, si Chase, meron din po siyang ugali na pag may mga bagay na kailangan itatawag niya, Daddy, nahuli ako ng pulis. Hindi naman ganun. Daddy, drive mo ako dito, nandito ako sa hinahanapan. Ganon, madali lang kasi nandun yung parents. But, pero ang talagang concern ni Chad is, have I spent enough time? Kasi, malaki na sila. I have to let them go. Sabi ko, wala naman, Dad. Kasi yung bata siya, kasama natin siya. May mga memories naman tayo with him. So sabi ko, dalawin na lang natin siya every now and then. So naisip ko, while all those things are going to my mind to write this message, actually, I wrote this message going back from Italy to the Philippines. That what are the things that we need to consider while we're getting old, actually. I just turned 46 po November and I'm proud of my age. 4 years na lang, 50 na ako. Marami po akong natutunan. May mga bagay na dapat nating pahalagahan sa buhay na how I wished ay ginawa ko nung mas bata pa ako. Pero hindi pa huli ang lahat. Amen? So as we approach this year, it's a perfect timing to reflect on our lives and think about what is really important. Amen? May mga bagay na kailangan nating baguhin. And I will share 5 points, important things to consider before Junigatsu ends or before Burr ends. So, tulungan niyo po ako, samahan niyo po ako. Number 1 is time. Somebody say time. What am I spending my time on? Kung may isang bagay tayo na hindi natin kayang bilhin o kayang ibalik, yun ay ang oras. Diba? Time is one resource we can never buy back or we can replenish once it is spent. Ang time po ay hindi natin kayang ibalik. Kahit mayaman na mayaman ka, hindi mo kayang bilhin ng oras. Kapag oras na, yun na yun. So first, think about what are you spending your time on? Diba? Maraming oras ang nasayang. Marami ring oras ang hindi na natin maibalik. At tayo nang hinayang. In Matthew 6:19-21, ang sabi rito, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang maninirang insekto at kalawang at walang makakapasok na magnanakaw. In 21, sabi ito, kung where your treasure is, there your heart will be also. So makikita natin dito, kung nasan daw po ang puso natin, nandun din ang ating kayamanan. And sinuturo ng Panginoon dito that what truly matters are the eternal treasures. Hindi yung mga nasisira. Kayang sirain ng typhoon ng bahay mo. Kailan lang po ang Pilipinas punong-puno ng mga typhoon. At yung mga sasakyan nila'y lumutang na lang kahit anong mahal. And sa Japan, laging may lindol. So may mga bagay na minsan binibigyan natin ng halaga, pero nasisira. So, may bagay na may mga oras, what truly matters in our lives are the things that will not fade away. Sabi mo, hindi pumapanaw. Isipin mo yung mga oras na nasayang mo kaka-scroll, binge-watching ng TikTok. Ilan dito kaka-TikTok, wala naman pong masama doon. Pero napapansin mo 4 na oras, 3 oras ka na pala na nakaupo doon at nanonood ng kung ano-ano. Pero mas marami pa palang mas mahalagang bagay na pwede mong gawin. What if you spend that time in some meaningful ways? Diba? Hello? So before the year ends, have you really spent time with your family? Yung iba, sobrang ng trabaho. Yung iba naman, sobrang
procrastination sa bahay, nakahiga, walang ginagawa. Pero sana pala, I've spent more time sa aking mahal sa buhay. Hello? So, focus on 3 things. Kahit 3 bagay lang na importante na kailangan mong bigyan ng oras. May mga bagay ba na dapat bigyan mo ng oras? Naiisip mo ngayon? Ikaw lang nakakaalam yan. So, cut distraction. Huwag mong sayangin ang oras mo na sa mga bagay na hindi mahalaga. Isang bagay na makakatulong is plan your week. Write down the things that you want accomplished in 1 week. Isulat mo. Bukod sa nagkatrabaho ka, ano pa yung mga bagay na gusto mong tapusin? Baka merong pinapatapos sa'yo si Lord na libro. Mga may pinapatapos sa'yo si Lord sa'yo na isang bagay na magiging productive and fruitful ka. Kasi pag huli na, hindi mo na magagawa. So, minsan naman, at the end of the week, magkaroon ka ng realization, check your week. Ano bang ginawa ko itong linggo na to? How did I use my time? Hello? You know, as Christians, we have to find balance. Make sure that you have time for church, time for work, hello? Time for rest. Yung iba walang pahinga. Hindi nyo ba alam na rest is a holy thing? The Lord said, rest. Amen? Because wag mong hayaan na ipahinga ka ng biglaan, ng puwersa, by force, kasi ayaw mong magpahinga. Diba? Yung iba, pinapahinga ng Diyos ng puwersahan kasi ayaw magpahinga. Time is a gift from God. Somebody say, time is a gift. And we are called to use it wisely and make the most of each day. So, mas mahalaga pa rin ang mga oras ay iginugugol natin sa mga importanteng bagay. Oo, importante ang Diyos. Huwag tayong mawawala ng oras sa Diyos kasi siya pa rin ang una. Diba? Sunday, andito tayo, huwag mawawala yan. Pero isipin mo, marami pa ring bagay na galing din sa Diyos na kailangan bigyan mo ng oras. Oras sa asawa mo. Pwede kayong magkasama sa bahay pero wala kayong oras sa isa't isa. Pwede kayong magkasama araw-araw pero wala kayong time. Iba pa rin ang iniisip mo, iba pa rin iniisip niya. Pwedeng kasama mo mga anak mo pero hindi ka nila maramdaman. Hello? So the Bible said, your heart will naturally follow kung ano yung ini-investan mo ng time. So spend it wisely. Number 2, sabihin natin value. What is truly valuable in my life? Ano ba yung mga mahalagang bagay na pinahalagahan mo sa buhay mo? Ask yourself, ano bang mahalaga sa buhay natin? Because our life is shaped by what we consider valuable. In Ecclesiastes 1:2, Solomon says, everything is meaningless. He had everything, but Solomon realized that without purpose, nothing really matters. Sabi niya, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Sabi ni Solomon, walang kabuluhan, sabi niya. Ang may kabuluhan lang ay ibigay mo ang buhay mo sa Diyos. Siya ang nagdadirect ng buhay natin. Think about the many things na pinahalagahan mo na wala palang halaga. Mga bagay na akala mo ay magpapasaya sa'yo. Nabili mo pero hindi ka pa rin masaya. Trends, possessions that don't bring lasting happiness. So before the year closes, let's focus on things that are really important. Sabi niya, ano ba yun, Pastora Mel? Ano ba talagang importante? Alam mo, ang dami. Ako nung nagkaedad na ako, naisip ko, health is important. Health. Kaya habang bata pa, ayusin mo yung pagkain mo. Ayusin mo yung mga ginagawa mo. Magbigay ka ng time para alagaan mo sarili mo. Sabi mo, hindi, magpapagamit ako sa Diyos. Talagang gagamitin. Paano ka gagamitin ng Diyos diabetic ka, hindi ka makalakad, hindi ka... Paano ka gagamitin ng Diyos? Ano ka? Diba? High blood. Diba? Ayaw mong alagaan yung sarili mo. Diba? Kailangan alagaan mo. May mga bagay na akala natin, nabibigyan natin ng pansin, pero hindi na pala. So, what are valuables in your life?
Family. Yung iba, hindi nagbibigay ng kahalaga sa family. Alam niyo, wala po akong kilala. 46 years lang po ako Maaring mas maraming mas patanda sa akin dito na nag-spend ng time. Pero wala po ako nakitang mga na taong kinuha na ng Diyos na matay, nasa deathbed, ang sinasabi nila, gusto ko pang mag-ski, ganyan, no, di ba? Bigyan mo ako ng mic, gusto ko pang kumanta. Hindi eh. Nung mamamatay na sila, sabi nila, asan yung anak ko, asan yung asawa ko? Hello? Diba? Asan na yung mahal ko sa buhay, yung nanay ko, yung tatay ko? So, think about the important things. Sabihin mo, Lord, ikaw important sa akin, ikaw talagang number one. Oo nga, Diyos nga. Pero lahat ng binigay sa atin na meron tayo sa buhay, galing din sa Diyos. Pag minahal natin yon, pinapakita natin mahal natin ang Diyos. Mahalin mo yung asawa mo kasi galing sa Diyos yan. One thing that I'm very proud of is God has given me a godly man. Kuya Chad. I mean, pag nag-aaway kami, like kung sinasabi sa kanya, ano sabi sa'yo ni Lord, Daddy? Kasi pag sinasabi niya sa akin, sabi sa akin ni Lord, baby, nung birthday ko po, sabi niya sa akin, ano yan? Papaulit ko. Sabi niya, maging mas mabuti pa akong asawa sa'yo. Sabi ko, Daddy, ang bait-bait mo na nga sa akin. Hindi, sabi sa akin ni Lord, mas galingan ko pa at mas maging mabuti pa akong asawa. You know, as Christians, kung may asawa ka, kung nandito may asawa ka at nakasama mo yung asawa mo, napakahalaga ng marriage. Because in the Bible, kung meron mang ikinumpara ang Diyos sa relationship niya sa tao ay sa marriage. Ikinumpara ng Diyos ng pagmamahal ni Kristo ay patulad ng pagmamahal ng asawang lalaki sa babae. So, ibig sabihin, bilang mga Christians, alagaan niyo ang inyong marriage. Hindi mo kailangang i-share ng, kailangan nyo ma-born again, kailangan mag-Christian. Makita lang yung pagsasama nyo na mag-asawa na okay, maganda, ay pag-share na ng gospel. Kasi tatanungin ng mga unbeliever, ano ba ang pagmamahal ni Kristo? Paano ako mahalin ni Chad? Yun ang pagmamahal ni Kristo. Your marriage is a reflection of Christ's love. Kaya alagaan po natin. And think about it. It will end of the year. When is the last time you really hug your husband? When is the last time you really look at his eyes, sabihin mo, mahal na mahal kita. Salamat at nakilala kita. Hello? Sa mga anak mo, sa mga anak nyo, sa kapatid nyo, ang kapatid nyo, mahalin nyo. Matatapos na ang taon, wag nyo nang hintayin pa yung next year. Makaaway nyo na lahat, wag lang kapatid nyo, napakahirap. Kasi isang dugo kayo, isang magulang kayo. Hello? Father and son time. Mga tatay, when is the last time naglaro kayo ng anak mo na talagang siya lang ang focus mo? You go on a date with your daughter. Hindi tuwing magkikita kayo, pinapagalitan mo yung anak mo. Hello? Sister coffee date. Mga anak na may anak na, idalaw niyo yung mga anak sa mga lolo't lola nila. Ang sarap nun. Kailangan makilala nila yung mga lolo't lola nila. Meron pala silang tito, meron pala silang tita. Hello! These are the moments na regalo ng Diyos sa atin that brings joy, that lasts for a lifetime. So as the year closes, what are the invaluable things? Strengthen relationship, even with your co-workers in Christ. Lalo na kayo, lagi kayo nakikita-kita, magkakapatid sa Panginoon. So, pwedeng magkakasama kayo sa ministry, pero hindi kayo magkakasama sa puso. Hello? So, prioritize what is important. Ask yourself, what do I value most in my life? Relationship, my family, and my purpose from God. Because these are the treasures that really gives life through meaning. Amen? So, number 3, sabihin natin, let go. Bago matapos ang taon, bago matapos ang mga what do I need to let go? Consider the many things that you need to let go. Sometimes, hindi mo alam, meron ka palang mga baggages na carry mo na kailangan mo nang iwan sa 2024 na hindi mo na dapat bitbitin pa sa 2025.
Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. In Hebrews 12:1, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin na natin. Sabi mo, tanggalin mo na ang anumang balakid at kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. In this verse, in-encourage tayo na itapon na lahat na naghihinder para tayo makatakbo sa takbuhin na ibinigay sa atin ng Diyos. Para mga Israelites, when they have to leave Egypt behind, they need to let go of the many things na dapat talagang kanilang tanggalin na. Let go of the habits, let go of toxic relationship that holds you back. Hello? Think about the people, yung mga tao, yung mga sitwasyon ng buhay mo, nag-drain ng energy mo, nagpapahina sa'yo. Bago matapos ang mga December na to, mag-practice tayo ng letting go. Forgiveness and release those burdens. Magpatawad. May mga practical things ang letting go. Meron sa atin ilan dito, we need to forgive. Ang hirap, bit mo pa rin yung sama ng loob mo sa January. Let go of the grudges, past hurts. Hello? Sapagkat ang pagpapatawad ay nagpapalaya sa'yo sa sakit, sama ng loob at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Sa akin pong ilang taon lang, maikling panahon nang nabubuhay sa mundong ito, isa lang din po napatunayan ko, pag meron kang mga sama ng loob, mga binibitbit na bitterness dyan, hihina ang katawan mo. Hindi ka masaya. Unti-unti, nararamdaman mo yung katawan mo nang hihina. Wala ka namang sakit, pero parang nagkakasakit ka kasi kakaisip. Galit. Hello? So let go of that. Hindi madali, pero gawin mo. Kasi gusto ng Diyos lumaya ka. May mga toxic relationship, hindi lang to boyfriend-girlfriend. Mga toxic relationship na nagpapadrain ng energy mo, nagpapadrain ng spirito mo, bring negativity. Minsan may mga taong mahal mo, pero hindi mo pwedeng makasama dahil toxic. Let go. I-distance mo ang sarili mo para maging malaya ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. I-identify mo yung mga dapat mong i-let go. Lalo naman kung toxic relationship talaga. May nagtanong sa akin, Pastora, pwede ba akong makipag-date or makipag-relasyon sa unbeliever? Sabi ko, wala namang pipigil sa'yo. Sarili mo yan. Pero napakahirap makipamatok sa unbeliever. Because in the Bible said, do not be equally yoked. Why? Pag napangasawa mo ang non-Christian, naging asawa mo, anong love ng foundation ang magiging foundation nyo? Ibang hugot mo, love ni Christ. Siya anong hugot niya? Love ng telenovela. Diba? Korean, whatever. Anong hugot mong love? Love ni Lord. Love unconditionally. Siya anong hugot niya? Ibang love. So, hindi kayo magsasama ng maayos. Are you willing to sacrifice that? Sa una, syempre, head over heels ka. Pero magugulat ka na lang. Mahirap. Kaya as Christians, as believer of Christ, let's choose wisely. Next year, let go of toxic relationship that will not support your well-being. Bad habits, hello. Let go of bad habits. Recognize habits that holds you back. Minsan nakala natin smoking lang, paninigarilyo lang o pag-inom lang. Pero may mga unhealthy behaviors tayo, pagkain ng hindi tama. Diba? Mga bad habits na nagkikill ng ating physical body. Hello? Minsan mga bad habits natin na magagalitin. Hello? Madaling magtampo. Ang taong madaling magtampo, hindi masaya. Kasi tuwing
Tuwing kakausapin ka, tuwing lalapitan ka, dahil madali kang magtampo, madali ka ding malungkot. Madali ka ring dumistance. Do not overthink. Ako sigurong pinag-uusapan. Ako na naman ang topic. Nag-post siya sa Facebook, siguro ako yun. Ikaw lang ba ang buhay ng taong yon? At ini-stalk mo siya sa mga post niya sa Facebook, tapos sabi mo, siguro ako pinaparinggan yan. Alam mo ba yung mga ling akala na yan? Mali nga eh. Papatay sa'yo yan. Maraming tao, puro na lang maling akala. Sasabihin na, discernment ko yun, discernment ko yun. Tapos kakausapin yung ibang tao. Imbis na maging maayos, naging chismis na. Hindi pa totoo, chismis na. Hindi pa totoo, naging totoo. Tapos ito pa, hindi pa aaminin na mali yung kanyang akala. Paninindigan pa. Kaya anong gawin? Iwasan niyo yung mga ganyang toxic behavior. Isipin mo na lang paano ka magiging mabuting kapatid, mabuting kaibigan, mabuting nanay, mabuting anak. Ang sarap magpakabuti. Let go of bad habits. Mga bisyo, tulog ng tulog. Hello, maraming bisyo. Di ba? Set boundaries. Alagaan mo din yung sarili mo. Self-care. Napakahalaga nun. Sa January, sige, magpapaganda na ako. Sa January, sige, ayusin ko na yung buhok. Ngayon pa lang ayusin mo na yung buhok mo. Sa January, magda-diet na ako talaga, healthy. Ilang January na ang lumipas. Di ba? Basta sa January, iba na talaga. Hindi na ako yung, di ba? Magiging palangiti na ako. Ngayon pa lang umiti ka na. Dahil ilang January yan na hindi mo naman nagagawa. Let go of everything that, nagpapabigat sa balikat mo. You will not know the weight of something that you've been carrying until you feel the weight of its release. Hindi mo malalaman na mabigat na pala yon hanggat nawala sa balikat mo. Ang bigat pala nun. Pero nung nawala sa balikat mo, doon ma-realize, ang bigat pala nun. Binibitbit ko na yun pagkatagal-tagal. Di ba? So ngayong araw na to, nakita ko iba sa inyo nagsusulat. Write down yung mga bagay na i-let go mo. Then i-review mo. Let go ko na to. Then pray to the Lord, Lord, give me the strength to move on. Walang magic. Our Christianity is a journey with the Lord. Wala pang nagsasabi na perfect ng buhay ko. Okay na. Kahit po si Apostol Pablo hanggang sa mamatay siya, sabi niya, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung ayaw kong gawin siya kung nagagawa. Ano ito kasalanan? Pero salamat sa grasya ni Kristo. Kaya nga may altar, may grace si Lord, para makayanan natin yung mga bagay na hindi natin kaya. Hello? So what are the things that are weighing you down? Kung kailangan mo na makipagbati ka na, huwag mo tayung Pasko. Doon ka lang makikipagbati. Kung kailangan mo ng tawagan mo na. Kung kailangan mo nang batiin si nanay, si ate, si kuya. Hello? Hindi yung Pasko, Nay. Sensya ka na ha, sa mga ginawa ko ha. Pasko na kasi, bati na tayo. Oh my God. Kaya ka nakikipagbati, hindi dahil Pasko. Nakikipag-ayos ka kasi Kristiyano ka. Ako ba mauuna, Pastora? Ako ba? Oo, tayo. Tayo dapat mauna. Hindi siya yung gumawa ng mali eh. Let's represent Christ. Si Kristo, wala kang kasalanan bumaba sa lupa para abutin tayo. Nakakahiya na hindi natin siya gayahin. Hello? So consider letting go of all the emotional baggages. Yung regrets, yung grudges. Lay it at the feet of Jesus. Sabi ni Jesus, give it to me. Siya lang ang Diyos na hindi humihingi ng kayamanan. Siya lang ang Diyos na hindi humihingi ng magandang bahay. Sa lahat ng bagay sa Kanya, anong hinihingi niya? Cast your cares upon me. Hindi na-intimidate si Lord sa laki ng problema mo. Hindi siya na-intimidate sa laki ng kasalanan mo. Yun nga ang hinihingi niya sa'yo. Ibigay mo sa Kanya. Surrender. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 4, grow. Sabi mo, grow. Sino ritong gustong lumago? Mag-grow sa faith niya sa Panginoon. Huwag mo hintayin mag-January para mag-join ka ng life group, ng community group. Ngayon pa lang.
Lord, gusto kong lumago. Paano ka lalago? Intentional, basahin mo ang Bible. Intentional, mag-spend time ka sa Panginoon. In 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na Hesus Kristo at sa pagkakakilala sa Kanya. Kailangan doon lumago tayo kung gaano natin kakilala ang Diyos. Sa Kanya ang kalawalhatian ngayon at magpakailanman. In this verse, we are encouraged to grow in grace and knowledge of who our Lord Jesus Christ. Kasi the more na nakilala mo ang Diyos, the more na intindihan mo kung sino siya, the more na nagiging mabuting Kristiyano ka, the more na nakakamukha mo si Kristo. So isang goal natin yan. Sabi mo, paano po ako lalago? Consider setting a goal. Paano, Pastora? Magbasa ka ng Bible verse every day. Bukod sa mga Bible study, bukod sa pag-attend ng church, ikaw mismo sa sarili mo. Mag-set ka ng, Lord, before I go to bed, I will read the Bible. I will study. Think about how you can connect more to God. Hello? Sabi ko nga kanina, nung kayo ng morning service, sabi ko, paano, sa iba na hinahihirapan magsimula para lumago siya sa Biblia at sa Diyos, at least listen one worship a day. Kesa makinig ka ng napakadaming YouTube, TikTok, lahat yan, Reels, magbigay ka rin ng oras na mag-listen ka ng worship song a day. Hindi mo alam pumapasok sa'yo yon sa system mo. Basta gawin mo. Gusto kong lumago. Kasi a lot of Christians, lumago sila, lumakas sila dahil nakakarinig sila ng Christian songs. Because it penetrates not only our emotion but our spirit. Sabi ko nga kanina, pinatotoo ko kanina, si Daddy Bishop, our founder of Jesus the Gospel, used to be a mafia. Ano siya, kumbaga Godfather, sindikato, si Daddy Bishop, ang nag-found ng JTG. At nung nakita niya si Mommy Bishop, yung mami ko po, 15 years old, sabi niya, ito gusto kong mapangasawa. So ang ginawa niya, kinidnap niya. So at 15 years old, kinidnap ni Daddy si Mommy. Hindi niya alam si Mommy ay anak ng pastor. So hindi niya na binalik yung mami ko. So inasawa niya si Mommy Christian. Lumaki siya ng mga Christian songs. Sabi niya kay Daddy, pwede po ilagay natin itong Christian song sa sasakyan. Sabi ni Daddy, okay, play. I fly, hallelujah. Hindi niya alam kinakanta niya praise. Araw-araw yung sasakyan ng Daddy ko, Christian songs. Hindi niya alam yung mga songs na yun naging seed sa heart ni Daddy. One day, natayo ang JTG, ali tayo lahat. Amen? Kung nahihirapan ka mag-share sa mga asawa niyo, sa mahal niyo sa bahay, play ka sa bahay niyo. Play ka ng worship song. Kahit isa lang beses, dalawang beses. Make it a habit. And then, finally, it will bear fruit. Hello? And focus on Christ's teaching. Focus on Christ. Because the more you focus on Christ and His teaching, the more you become like Him. And that's the ultimate goal. Maging katulad tayo ni Kristo. Sabi mo sa katabi mo, nakakamukha mo na si Christ. Alam mo ba ang nakakamukha si Christ? Kasi nagiging mabuti ka, nagiging mabait ka. Babait ng babait, di ba? Dati yung mga kasama natin sa church, walang ka-glory-glory yung face. Pero ngayon pag nakita mo, parang nagliliwanag, hindi ba? Kasi every time we're at the church, nawawala yung mga baggages natin. Amen? Parents, I tell you, invest to your children. Because our children are not born converted. Hindi nung pinanganak natin yung anak natin, born again Christian na sila, mahal na mahal nila si Christ. No. If you not convert your children, the world will convert them. Hello? Mga tatay, i-prioritize natin na making our wife spiritual and know the Word of God. Mga nanay naman, kung ikaw ang Christian sa pamilya nyo, i-prioritize mong asawa mo makakilala kay Kristo. Because if not, our children will go ungodly. Tayo yung example sa buhay nila. Make it a habit kung Christian naman kayo sa family to pray together. Hello? Kami po sa family namin, hindi ko naman po pinagmamalaki, pero napakapalad ko po sa Diyos po ang kapurihan. Daddy and Mommy, kahit malalaki na po kami, they make sure that we gather together and pray together. Lalo na kung ikaw naman ang ama ng tahanan, ikaw naman ang nasusunod, para makita ng mga anak mo, invest in their lives. Hello? So, how will I grow?
Pray, worship, study the Word. Hello? Kung di mo alam paano magsisimula, umattend ka ng mga Bible study nyo, life group nyo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, attend na. Amen? Pray, worship. Last, sabi mo, serve. Before the year ends, huwag ka nang maghintay pa. How can I serve others better? Finally, think about how you can be of better service. In Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Biro mo ang ating Panginoong Jesus ay pumunta para mag-serve at hindi para paglingkuran. Hello? So before the year ends, isip ka paano ka palalo makakapaglingkod sa Diyos. How can you even serve others? Alam niyo ba, pag nag-serve tayo sa ibang tao, naglingkod na rin tayo sa Diyos. Whatever you do to the least of this, you've done it to me, said God. So learn to serve others. So let us reflect bago matapos ang taong nito. Paano ba ako makakapaglingkod ng mas mabuti pa? Hindi lang sa loob ng church, kundi sa pamilya nyo, sa community nyo. Hello? Kasi gusto natin lumago ang simbahan, di ba? Paano? Mag-volunteer ka, maging mabuti kang kapitbahay, mag-start ka sa kapitbahay mo. Yung isa Japan, sabi nila, very, daw ang mga tao very private, di ba? Pero you pray over your neighbor. Be a good neighbor. Huwag mong tapunan ng basura. Huwag mong harangan yung parking lot niya. Diba? Alam mong hindi mo parking space yun, doon ka magpa-park. Paglabas ng kapitbahay, ano ba naman tong born again Christian na to? Imbis na mag-reflect si Christ, pinark mo sa harap niya, hindi siya makalabas. Diba? So be a good neighbor. Hello? Respect your neighbor. Para alam na mga kapitbahay nyo, ang nakatira dyan, Kristiyano, they obey the rules. They're very nice, they're very kind. Sa Pilipinas, pag hindi ka mabuting kapitbahay, pag nasunog ang bahay mo, sasabihin ng mga kapitbahay mo, paano masunog ang bahay na yan? Pero pag mabait kang kapitbahay, sabi nila, uy, nasusunog, sila mismo tutulong. Diba? Pag may pumasok na magnanakaw, hindi taga dun yun. Pipicturean nila, hindi taga dun yun. Iingatan nila. Kasi mabuti kang kapitbahay. Start with that. Hindi yung galing-galing mo sa church, ang galing-galing mo sa mga taong nakakakita, pero yung taong nangangailangan kay Kristo, hindi ka maging mabuti sa kanila. Tumulong, makipagkapwa-tao. Ma-involve sa mga bagay na nakakatulong sa kapwa. Ay, ayoko na niya sumali dyan. Naku, problema nila yan. Ba't ko po problemahin yan, di ba? Ang daming bagay na gusto ng Diyos gawin natin. Magsimula sa tahanan, mga kabataan. How can I serve God better? Ayusin mo yung kama mo. Diba? Huwag mo nang iasa sa mama mo. How can I serve better? Pinagkainan mo, hugasan mo din. Hello? Magsimula sa tahanan, mga kabataan. Linis-linis din para matuwa ang magulang. Alright? And to the ministers sa church, I tell you, don't let your ministry, your titles, or your position be your main thing. Focus ka lang kasi yung position mo. That's not who you are. Nababasa yan kung paano tayo nagsaserve. Let Jesus be our main thing. And let our service be the fruit of Jesus in us. Go and serve. Amen? Sa church po natin, let us find where the need is and serve there wholeheartedly. Amen? Find the hurting. Alam mo, dadagdag ko to, sa church po namin, I didn't know we have one pastor sa Pilipinas po ito. And he is very active siya. Very, productive. Talagang nagpipreach, kumakanta, and everything. And then, pumunta sa bahay, sabi niya sa akin, Pastora, umiiyak siya. Sabi ko, bakit? Sabi niya, ang daming beses ko na pong gustong magpakamatay. Hindi halata.
What? Sabi ko, bakit mo naisip yan? Sabi ko, ayoko nang mabuhay, ayoko nang magising. See, some people, they act good. Okay sila, maayos sila. Parang kala mo, sige, okay lang, sayo. Hindi mo alam, deep inside, may mga struggle sila. Hindi nila ang paano nila i-end ang buhay nila. Sabi mo, ay kasi walang Kristo yan. You know, every day is a struggle. That's why we need the grace of God. Walang magkasabing, kaya ko to. Tagal ko na naglilingkod sa Lord, ba't ako No. Sometimes we have people in our church, in our community, kaibigan mo, may mga bit-bit pala. Hindi lang nilang masabi. Can you imagine na gusto na niyang mag-commit ng suicide? And I said, Kuya, pag anytime na maisip mo yan, puntahan mo lang ako, tawagan mo lang ako. So how can you serve others better? Be kind. Diba? Have lending ear. Itong tao to, kausap ng kausap sa akin. Yung pala, naghahanap talaga ng kausap. Hello? Lahat naman ng tao naghahanap ng pagmamahal, di ba? Sabi nila, ang pagmamahal na yan, matatagpuan mo kay Kristo. Bababa pa si Kristo at aakapin yung kapatid mo sa Panginoon. Ikaw ang reflection ni Kristo para maramdaman niyang mahal siya ni Christ. Hello? So even small act of kindness can have a big impact. So let's make it a goal before the burr ends to serve others more. Today, not just in January, even after the service. Yung pala yung isang kapatiran mo sa Panginoon, naghahanap lang pala ng isang tapik. Tap on the shoulder and said, I've been praying for you. Pinagpipray kita, palakas ka. Hello? So matatapos na po ang burr. Before you know it, tatanggalin na naman nila ate Aiko, ang mga Christmas tree na yan. Magulat kayo, tapos na agad. At January na. So, tanungin mo yung sarili mo. Ano bang mahalaga sa akin? Ano ba yung mga importante sa akin? Oo, importante ang Diyos. Lahat tayo, pati unbeliever, hindi mabubuhay nang wala ang Diyos. Pero may mga binigay ang Diyos sa atin na kailangan natin pahalagahan. Kasi mahalaga sa Kanya yon. Kami po mag-asawa, sabihin sa akin ni Daddy, Daddy, ba't mo ako mahal? Ba't mo ako love? Sabihin ni Daddy, sabi mo sa akin, ba't mo ako love? Kasi minsan mababae, gusto natin marinig, di ba? Kasi sexy ka, maganda ka. Pero hindi yan sabihin sa akin ni Daddy, you know, ba't kita mahal? Ba't kita pinagtsatsagaan? Mahal na mahal kita. Kasi anak ka ng Diyos. Pag hindi kita manahal, lagot ako sa tatay mo sa langit. You know? Kasi kung ako lang, di niya ako kayang mahalin makulit po ako Pero binilan ako ng tatay ko sa langit sa kanya. That's how we should love one another. Minamahal mo yung kapatid mo, minamahal mo. Hindi dahil sa mabait lang siya. Mahal mo siya kasi anak din siya ng Diyos. Hindi mo siya gagawa ng masama. Hello? Think about the important things. Tatay, i-date niyo yung mga anak niyo. Hindi sa church Ang date natin sa church, okay? Hindi mo naman siya intindihin dun. Upuan mo siya, manood kayo ng movie. Hello? Magkape kayo. Or kung matanda na siya, magkape kayo. Kung bata naman siya, dali mo siya sa park. Magbike kayo. Hello? Think about the things that are important to you. Time? Huwag aksayin. Hello? Relationship? What am I spending on? What truly valuable in my life? Ano yung mga dapat kong i-let go? Sabihin ko sa inyo kung meron kayong ireregalo sa sarili niyo sa Pasko, yung mag-let go. Let go. Totoo, masaya yon. Makakakanta talaga kayo ng let it go, yan. Talaga, totoo yon. And then, grow spiritually. Kasi magiging confident ka pag alam mo yung Word of God, nagpe-pray ka, nag-worship, magiging confident Christian ka. So kasama yan. And serve others better. So, sabi sa Bible, sa Ephesians 5:15-16, ito yung huling verse ko, be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise. Making the most of every opportunity because the days are evil. So let's make the most of every moment. Choose
to let go of any past. Amen? Spend your time wisely. Pahalagahan mo yung dapat mong pahalagahan. Grow in your faith. And serve others with love and humility. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Lord, thank you, Lord God, for what you are doing in our lives. Ang bilis po ng taon. Ang bilis-bilis po ng panahon. Pero hayaan niyo pong ma-enjoy namin, Lord God, yung ibinigay mo sa aming kaligtasan. Lord, I pray that may continue to enjoy the salvation you have given us. Lord, I pray for every people who are here right now. All of them are important to you. Lord, I pray that you will continue to heal them, bless their family, bless their marriages, Lord God, bless their relationship, bless their kids, their children. Kung may mga apo sila, pagpalain mo sila. Sa kanilang mga trabaho, they reflect your goodness, O God. Lord, I pray that may we continue to grow in our relationship with you. Deepen our faith, Lord God. Sa katapusan po ng taon na ito, Lord God, we pray na bigyan mo kami ng bagong hinaharap sa January. New vision, new season for all of us. You are the God of breakthrough. Thank you, Lord God, for what you are doing in our lives, we're about to do. Bless this house, bless this church, bless your people. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So let us all put it into our hearts every single day that there is always change that needs to come. Not just before the new year, but every day of our lives. As we grow older, these words are very important, and that is why God brought us here to hear them today. So the last point that she said was to serve. And one way that we can do that, we don't always have a lot of time. So some of us are very busy that we can't always serve every single day with our time, but we can also serve financially. So one way that we can do that is by giving our missions to the Lord, or our missions, because whatever God is doing, we can be a part of it. So right now, as we know, our senior pastors are in Dubai, and they have just completed a very successful times of refreshing. Amen. So our pastors are very anointed in being able to revive the pastors of not only our church, but wherever they go. That is one of their callings, is that they can reignite churches, reignite pastors, just as their father did before. So one way that we can serve is by giving our mission. So today, if you want to believe that many people are going to know Jesus, if many churches are going to be revived, that many people are not going to grow cold, but they are going to be on fire for the Lord, let's give our mission offerings today, and you will be blessed. As we go through the end of this year, let us remember to not only just to give to our family, but also to give to the kingdom of God. And it will be 1,000 times what you have given. Amen? So anyone who wants to give their mission offering, it is available here, and it is always open for anyone who wants to give. Amen. So let us give a clap offering to the Lord today, for He is so good. Amen. And today, before we end, let us just close our eyes and remember the Lord, how good He is, that He is the only one who will be exalted in this place. Thank you, God, for your goodness, for your mercy, for allowing us to hear your word today. God, continue to change us as we grow closer to you, and may you be glorified with our lives. So let us all raise our hands in this place, and let us say it with all of our heart.